Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kaya simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy Balitang, Queen of all media, Kris Aquino, nagbabayad na di umano sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice sa pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang mga Marcos ang masama, bakit tila ang mga Aquino ang kinarma. Ito ang naging matinding tanong ng ilan sa ating mga kababayan kasunod ng paglitaw ng ilang litrato ng binansagang Queen of all media na walang iba kundi si Kris Aquino. Sa segment ni Boy Abunda sa Fasto, ibinahagi ni Kris Aquino ang kanyang kalusugan kung saan tila mas naging malubha ngayon ang kalagayan ng Queen of all media na si Kris Aquino at magiging delikado para sa kanya ang susunod na 6 na buwan. Buong tapang na ibinahagi ni Kris Aquino sa publiko na mahina na ang kanyang puso at posibleng atakihin anumang oras. Napagdesisyonan daw ng aktres na ibahagi ito sa publiko dahil kailangan ngayon ng aktres ng panalangin para mapagtagumpayan ang bagong medical procedure na gagawin sa kanya na may kaagibat na panganib na kailangan niyang subukan dahil ito raw ang huling tsansa ni Kris Aquino para madugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil aminado si Kris Aquino na hindi pa siya handang mamatay dahil kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita silang tumanda. Dahil dito, humihingi siya ng panalangin para sa kanyang pagaling kasabay rin ng kanyang kaarawan. Humiling din siya ng panalangin para sa kanyang mga kaibigan na mayroon ding mabibigat na karamdaman. At dahil nga dito, marami sa ating mga kababayan ang nagsabi marahil ito na ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanilang pamilya at ginawa nito sa mga tao nung sila pa ang nanungkulan sa palasyo. Ngunit marami din sa ating mga kababayan ang naantig sa naging panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng alita ng kanilang pamilya at ng mga taga-suporta ay mas pinili pa di umano ng Pangulo na manawagan sa publiko na ipagdasal si Kris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-alala sa kanya. At mas bumilib lalo ang ilan sa ating mga kababayan na dahil sa kabila ng kaliwat ka ng paninira noon ng ilan sa pamilyang Aquino sa pamilyang Marcos ay hindi di umano ito kayang gawin o gantihan ng masasakit na salita ang pamilyang Aquino matapos ang samut-saring akusasyon at pagbibintang sa pamilyang Marcos. Gayunpaman, dasal pa rin ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan na kung ano man ang sakit ni Kris Aquino, dalangin at ipagdasal nila na mabilis na kagalingan nito alang-alang sa anak at pamilya. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ito na ba ang kabayaran ng lahat? Bakit tila nakarmang pamilyang Aquino? Hindi man perpekto ang tao. Buong puso kaming nanalangin sa matagumpay na gamutan ni Kris Aquino at kagalingan alang-alang sa mga anak at pamilya nito. Dahil sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay at walang imposible. Yes, sana magkamera kilang lahat kay Kris. Stay or
Lord, keep in touch to God. Chris, forget everything in the past. Ask for forgiveness. Generally in the world, we are not perfect. Love one another. Be strong, Chris. God will keep you survive. Kahit sino ka pa, kapag nakagawa ka na masama sa kapwa mo, lahat ng ito ay babalik sa'yo o sa pamilya mo. Hindi natutulog ang Diyos. Maaring ang tingin ng lahat masama si President F.E. Marcos at si Imelda Marcos. Pero sa mata ng Diyos, hindi ganon kasama. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Kahit gaano kakayaman, walang magawa ang pera o kayamanan mo para mabuhay ka ng matagal dahil wala tayong pag-aari sa mundo. Kahit pa ang hininga natin ay hindi natin pagmamay-ari. Iba talaga ang Marcos, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kabila ng pagyurak sa kanilang pamilya ng mahabang panahon. Hindi naman lingid sa ating kalaman ang naging tila pag-aaway ng dalawang angkan noon. Pero sabi nga ni Pangulong BBM, friends to all, enemy of none. Kaya panalangin namin sa poong may kapal na mabigyang lunas at kagalingan para kay Chris Aquino at nang makasama pa niya ng matagal ang kanyang pamilya. Anko. Chris Aquino, Nambol Jack, pumalag sa nagsabing masama daw ang kanyang pag-uugali. Mag-comment nga kayo dyan, mga hitan. Okay? Hindi napigilan ng Queen of Chlamydia. Ay, sorry. Ba't ito yung sinulat nito? Queen of Chlamydia, karaon. Ay, yung naghahatid sa akin ng balita. Hindi mapigilan ng Queen of All Media na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan. Kaya ito ay may malubhang karamdaman. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay-pugay siya sa kanyang yumaong Dreamscape Entertainment head na si Deo Endrenal, ay may isang netizen ang nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ang ugali mo, Chris, kaya rin siguro nakakarma. Char. Yun po ang sabi. Ano ang comment ninyo? 10 p.m. Hong Kong time? Si Sarah, Rebecca? Okay, ano mga time niyo dyan? Batiin ko kayo. Hindi naman pinalagpas ng ni Chris ang mean comments ng naturang netizen. Ay, nako Chris, ayan ka na naman eh. You know, pinagtatanggol ka na nga eh. Naawa na ng taong bayan sa iyo eh. Sagot ni Chrissy, obviously not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people. I've never met nor had a personal encounter with. Alam mo, ano to si Chris, ito yung ano eh, nakakaawang, nakakaawa at nakakainis. You know what I mean? You know what? Aryan, kapag ang tao ay malapit ka na sa bingid ng alanganin, you don't have time na makipagbardagulan o makipagbuljakan. You just ignore them. You cannot control people's opinion, people's bullying or whatsoever unless na hindi mo ilalagay ang iyong mga personal na buhay sa social media. Kung hindi ka magsasabi na ito, ganun-ganon, kasi ibang may mga sakit, ay pinili nila maging private sila. So, walang magko-comment, private ka eh. Kung itatago mo yung, excuse me, kung itatago mo, let's say, kung ano man, Chokchakan Blues, di ba? Kung katulad ka ni Smugs na itinago yung kanyang Junakis at pumunta doon sa Shepherd, di ba? Sa Good Shepherd, nagpaalaga sa mga madre nung siya ay na-jaundice, ayon sa ating source, nung mga panahon na yun, wala namang social media. So, bakit pero nakakaawa na nakakainis nilang manahimik, sabi ni Arcelia. Ayun na nga, Arcelia Zinea. Ma'am, may sakit ka na nga. Why you spend your time sa social media? We all know that social media is only for tough people like me and you. You know, kung ayaw mo nang may masasabi sa yung tao, you just keep your mouth shut, manahimik, kaya enjoy mo yung buhay mo. At sa tulad sa atin, we can enjoy both. Na-enjoy natin kasi at the same time nakakatulong tayo sa pagbuljak sa mga demonyo. Kaya kung ayaw mong kalad-karin ang buhay mo sa social media na ikaw may ganito, may bago kang jowa, may sakit ka, itahimik ka. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Oh, tuloy natin balita, galit na naman eh. Hindi talaga makalimutan si Medusa Butod, sabi ni Ram. Of course, Ram. Nasabi na. Ayon pa kay Chris, illness is not karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His time. Wishing you peace. Wishing you peace. Alam mo, ito, yung mga pagsagot-sagot mo, illness is smart karma. Is it karma? It's God's way. Naniwala ba kayo doon? Na I think depende, no? Depende sa tao. Pero pwede rin tama. Kasi sometimes ako, tinatanong ko rin ang Diyos. Di ba? Bakit nangyayari ito sa mga bata, ng mga inosente, wala namang ginawang kasalanan. So somehow, she's right. Pero, you know what? Minsan magtataka ka. Yung mga mabubuting tao, mabilis na namamatay. O tingnan mo nga si Enrile, buhay pa. Nag 100 years old pa. Pwede nga naman. Di ba? Skeleton na si Chris, sabi ni Aryan.
Well, no, gusto niya palagi siya pinag-uusapan, sabi ni Miss G. Okay, Chris. Okay? Nagpaawa ka na eh. Nang isang araw naawa na nga ako sa'yo bilang nanay, nagpinipray nga kita eh. Sa totoo lang, pinagpray ko siya. Kasi may mga anak siya, di ba? Dahil yung mga anak niya, inundado na si Joshua, di ba? Kailangan siya. Si Bimbi, kailangan siya. From the bottom of my heart, sino ba tayo, di ba? Na mangdurog ng taong dapang-dapa na. Bakit pa? Wala nang point. Pero bakit ka ba nakikipag-away? Di ba? Manahimik ka na lang, magpagaling ka. Di ba? Nandiyan ka saan ka ba? Dito lang siya eh. Dito lang siya sa Southern California. And really is a good example of bad grass never dies, sabi ni Laboy. Dami. Tama nga palangga. Okay. Tila binura ng netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Chris. Hanapin ko nga mamaya. Kahapon lang ay ipinagdiwang ni Chrissy ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman. So ano to emotional appeal, Chris? Matapang ka pala eh. Oh, bakit itong mga taong ito pinagpapapatulan mo pa? Hindi ganyan ang signs ng pagiging matapang. You don't spend your time, just texting. Yung ini-scrutinize mo lahat ng mag-comment sa'yo. My God, lalo mo lang pinalalala ang sakit mo. Ano ang sabi ng doktor sa'yo? Ano ang doctor's advice? Kahit hindi ko alam kahit hindi ko narinig yung sinabi ng doktor, magpahinga ka. Kumuha ka ng maraming lakas, mag-focus ka sa mga bagay, katulad ng pamilya mo, yan laging ina-advise ng doktor. Diba? About Chris Aquino, nung kapanahunan ay sobrang mataas siya at akala mo hindi nakaapak sa lupa, sabi ni May Moreno. Yun nga, kaya siguro yun ang pinanggagalingan si Ronald Reagan in UCLA Westwood. Talaga, sabi ni Chino. So yun nga yung pinanggagalingan siguro nung nag-comment. So para manahimik ka na lang at magnilay ka sa Diyos, total ginagamit pangalan ng Diyos, huwag ka na magsasagot-sagot sa mainstream media kasi ibig sabihin hindi ka nanghihina. Kasi ang drama, si Tito Boy, parang, Tito Boy, yung parang your acting, talagang to the highest level yung acting mo na parang, any moment pwede ka nang, matakihin o matsugi ka na. So opposite eh. Ang dami mong lakas sa para kang troll. Di ba? Parang troll lang. Kumusta nga siya na bisita at ang daming lang inapi ng mga tao ni May Moreno. Exactly. O yan, babalikan na naman ng tao. Although hindi na nga kayo ang issue, irrelevant ka na nga. Ang kalaban na nga ngayon, si Botod. Nakamag-anak mo rin si Botod, magkakamag-anak kayo. Sige, pagbuhuli na namin kayo lahat. Nakajotang Ginemes. Sa Ricky Gotch, ini-stress ni Chris ang kanyang sarili. O sabi niya sa Lunes, ipapasok na siya sa hospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso. Ayun naman pala eh. You're talking about your heart? Tapos yung puso mo, pinahirapan mo pa sa kababasa ng mga trolls? Di ogag ka. Di ba? Sabi ni Ayo, yan ang balik, karma. Di ba? Anong tawag dyan? Ang sabi sa'yo ng doktor, magpahinga ka, aglaga mo yung puso. Ginagalit mo yung sarili mo, ini-stress mo. Di ba? Nagbabasa ka ng comment. Paano mo nakita yan kung hindi mo in-scrutinize isa-isa mga comment? O just ignore it. You deliver your dramatization speech, drama-drama, sulat-sulat, di ba? And then focus on. Like ako, mga palangga. Kapag ako nagdadadakdak dito, after ko magdakdak, binabasa ko yung mga comment ninyo, mga good comments lang. But I don't have time para basahin yung mga kasinungalingang comment against me. Why? Why should I spend time? I'd rather enjoy my cup of coffee with someone else, Di ba? Bakit mo yung sarili mo? That, kaya nga may mga friends, how do you handle, basher? I just ignore them. Kasi wala namang katuturan yun eh. You just focus on your target. Ano is the target here? Dilawan, Pulawan, Lisa Sumags, Butod, and Puting, that's my target. Yung mga sipunin, mga uugin, kung mano-mano ang labanan ng mga yan, durog na sa akin yan. Hi, Rainy. But we have to focus sa target natin. And Chris, your target is what? Para gumaling. Hindi yung mga trolls. Diba? Hindi yung mga nagko-comment. So enough for this BS. Galit na naman ako. Nung isang araw, naawa ako sa'yo. Ano yun? Para papansin na naman si Chris. Sabi niya, oo nga palangga eh. Tapos sabi mo, so may gamot akong susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito na hindi ka binibigyan muna ng steroids. Tapos sabi ngayon ako hingi talaga. I'm sorry. Pero parang ang kapal ng mukha ko na ang tagal nyo na akong pinagdarasal. But I really need it now. Please naman, mag-pray naman kayo. Tangin na pati prayer inihingi mo. Tapos may time ka sa pakipagbardagulan. Ano yun? Giatay. Alipay ko sa himo, sabi ni Modjin Clarito. Alipay kagit sa akong palangga. Salamat kayo palangga. Di ba? Ano na? Sabi mo, anytime yung puso mo, you have problem sa puso mo, then, jeopardize mo yung puso mo. Di ba? Sa trolls o sa kung ano man mga comment. So, you ignore. Focus ka, yakapin mo yung mga anak mo, magchikahan, boom kayo, kaysa mag-Instagram ka na mag-Instagram. Magdasal ka sa Diyos. Total, sabi mo nga, yan ay way ng Diyos para, makita mo ang whatever, kung ano man ang makita mo, Australia man, or,
di ba, namamayat na si ate. Ay, gusto ko, nagpapapayat ako palangga. Hindi ako kumain ng kanin. More on ano lang ako, nagpapasexy ako kasi maging beauty queen ako. Ganon. So, mayaw na lang tayo. Siyempre, di ba, pumayat-payat na ako. Oh, di ba? Si Remy nagturo sa akin. Remy, di ba, ikaw nakikita ka na sa Japan tayo. Yung friend ko si Remy, taga Japan. Laging ko, ganon. Di ba, yan ang sekreto ng mga gwapa. Dati pag nagpa-picture ako, ginagaya ko yung anak kong bigatla din. Nagpa-picture. Ma, sabi sa akin, ma, ang gabi niya, ma, hindi bagay sa'yo. Sabi, show the bells ka na. Payat. Di ba, Remy, ganyan tayo magpapayat sa picture? Anyway. Ay, nako. Naalala niyo ba? Si Chris ay financer sa pagbuboost kay Jober Lauyo, Pinoy Ako Vlog, sabi ni Piping Dilat. Exactly. Mga palangga, tinaob na nga natin sila eh. Oh, pinatawad na nga natin kasi may sakit, may anak. Kaya sino ba naman tayo na hindi magpatawad kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya? My God, ay tayo makasalanan din naman. Time to, lahat tayo may mga kasalanang dapat harapin sa Diyos. Pero siguro, kung meron man siguro, alam mo, sige, mag-confess tayo. Siguro, kung meron man ako naging kasalanan nung kabataan ko, yung marami akong pinaiyak. Charing! baka may makakinig. Baka may umapila, di ba? Baka marami tayong pinaiyak na mga boylet. No, di ba? Yun ang kasalanan ko. Eh, wala eh. Bubbly, maalindog ng bata eh. Hinahabol-habol ng mga bruise ko. Ano magagawa mo? Yes, na bata ako, talaga ang mga outfit ko see-through. Pang Victoria's Secret ang datingan. Kaya yung mga boylet, hinahabol-habol ang alindog ko. Ever since long hair ako, hello. Anyway, tuloy na. Ito nagiging Chris Aquino na ang datingan natin dito, mga palangga. Tingnan like, Madam Mahal, napansin ko lang. Oh, thank you, Biego. Ay, akala ko matulog ka na palangga. Kanina pala yun. I love you too, Jess. Okay? Tuloy natin ang balitang nakakabuisit na naman tong balita. Imagine mo, dito kompleto. Tumatawa tayo, 'di ba? Galit tayo, tapos parang luka-lukahan lang talaga tong balitang ito, ano? Umuusok ilong ni Hitad kapag naririnig kang ganyan palangga. Okay. 6 timbog ng NBI sa illegal mining and quarrying. Sino to? Baka hindi nakapagbayad kay Lisa to. 6 na individual na sangkot sa illegal quarrying and mining ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division or NBI-NCD sa Hermosa, Bataan. Pwede na ba ako palangga professional broadcaster? Baka naman. Baka naman, Pastor. Pastor Kibuloy. Baka naman kailangan nyo dyan sa SMNI. Okay. Kinilala ang mga dinakip na sina Domingo Leal, Zaldi Adelantar, Rio Bueno, Mark Anthony Santos, RJ Mamalateo at Christopher Alba. Nabatid na nakatanggap ng subong ang NBI-NCD kaugnay sa talamak na illegal mining at quarrying activities sa barangay Maambog, Hermosa, Bataan. Baka nga hindi nakapagbigay dito, hindi nakapag-entrega kay Lisa, kaya, nahuli. Alright? Ito si Madam Makamay Rai, sabi ni Gyuson. Ano yun? May Rai yung vitamins. Napatunayan ding walang kaukulang permit ang operasyon mula sa Provincial Mining Regulatory Board ng Probinsya ng Bataan at Department of Environmental and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa Region 3. Sabi ko na nga ba hindi kayo nagpadulas sa pinsan ni Lisa dyan, okay? Sa DENR. Walang padulas, kaya kayo nahuli, mga Hitad. Si Bang Samoro Vlog, thank you palangga. Yung mga kababayan kong Islam, thank you so much for loving me, okay? Tuloy ang mga balita, ang mga kaletsayang balita. Napatunayan ding walang, naulit ko na yan, ulit, may ikolalya. Okay. Dahil dito, ikinasa ng NBI-NCD ang entrapment operation laban sa Maxfield Management Development Incorporated or Maxfield at naaresto sa akto ang 6 katao. Kaya nga sabi ko dapat nagbayad kayo kay DNR, kay Yulo at kay Lisa Smugs kasi kung napalusot nga yung Yinglong, di ba? Yung Yinglong, remember that first quarter of January na nag-export ng nickel? Naalala niyo yun? O walang proper documentation at hindi 60% owned, more on Chinese owned. Nakalusot yon dahil sa basbas ni Lisa Smugs. Imagine mo, naalala ko yung mga balitang yon. Hello? Alright? Orlando Nicolas, na late ka. Magbayad ka ngayon ng isang kape. Charing lang palangga. Chika-chika boom boom lang. Okay, kasama ang kinumpis ka ang mga ginamit na truck at backhoes. Naku, baka gamitin ni Lisa yung mga truck at yung mga backhoes na yan sa kanyang pinapatayong mga mansyones. Si Lisa lahat to, kahit anong ibalita ko, hindi natin walain si Lisa Butod dahil siya ang nagpapatakbo at nagdidestabilisa ng ating gobyerno. Yes, if wala na SMNI, dito na ako manonood. Ayaw ko na sa other channel. Sabi ni Honey Alcos, dito ka na manood palangga dahil dito ang mga balita ay hindi boring yung mga balita kasi seryoso. Ganyan. Tapos sabay dito ang pag-issue ng rin ng DNR ng cease and desist order laban sa Maxfield nitong Pebrero 19, mga ganon-ganon. Di ba? Dito hindi, may twist ang mga balita.
So yun yung chika-chika boom boom. Oh, yan. Bakit pa ulit-ulit ang balita? May sakit yata tong yung yung nagpadala yata ng balita, may saltik din eh. Anito ba yung nagpadala ng balita? Mag-comment ka nga dyan. Sabay nito sa pag-issue ng DNR ng cease and desist letter order laban nga sa Maxfield nitong Pebrero. Yeah, itong Pebrero 2024. Andali lang Okay, dito. Wala, bakit paulit-ulit ang balitang to? Paulit-ulit, parang 6 na copy-paste na balita. Kaloka. Asa yung balita ko? Ito na lang. Bago, basta yun, may nahuli. Hindi nakapagbayad kay Lisa Smugs at saka kay Yulo ng DNR, kaya nahuli. Right? Hapabata. Okay, magpabati ka. May birthday ba ngayon? May nagbe-birthday? Basahin natin ang trolls. Si Ma'am Arcelia na lang, hindi troll. Tuloy ang balita. Ito, nakakabuisit na balita na naman. Premyo sa Ultra Lotto 658, Super Lotto 649. Di na panalunan kasi nahiya naman si Melangka. Kunwari lang yan. Sa susunod na araw, ibibigay na naman nila yan. Alright? Okay. Ito. Ilang araw matapos masungkit ni Lisa Smugs at ni Milyonaryo ang 64 million Super Lotto o 649 jackpot noong Webes, nasungkit talaga. Wala pa rin nanalo sa 2 Lotto draws nitong linggo. Dahil nagpapahinga muna si Lisa Smugs, si Milyonaryo at si Bangag. Dahil medyo nahiya ng konti, sa susunod na araw na naman, bubuelta. Yan, binabasa ko lang. Ano ba kinalaman ko dito? Pinagpahinga muna ni Lisa Butod ang kanyang kasabwat na si Mel Robles para hindi halata at hindi pag-uusapan ng bayan. Kaya ang issue muna kay Kibuloy ang gusto nilang igisa sa social media at sa mainstream media. Kita mo? Ay, nako. Base sa Philippine Charity Sweepstakes Office, walang nanalo sa Ultra Lotto at sa Super Lotto. Ang winning numbers para sa Ultra Lotto ay Chuba Chuchu, Eklabush. Hindi na importante yung number kasi kaletsyan naman yan. Ang maswerteng numero naman para sa Super Lotto ay Chuchu Chuchu sa premyo na 15 million na mapupunta din naman kay Butod at kay Kuting at sa kanyang mga kasabwat. Di ba? Kabuisitang balita talaga, no? Mahiya pa pala mga walang hiya, sabi ni Orlando Nicolas. Nalulungkot ako nung nalaman kong nagkahiwalay na ang landas nyo, sabi ni May Moreno. Malungkot. Ang mga basura palangga natapon. Huwag kang malungkot palangga. Dito ka sa katotohanan. Dito ka sa lokalokahan, hindi sa may saltik. Huwag ganon. At least ako, sa sinapupunan pa lang, lokalokahan na. Di ba? Yung iba nag-develop na lang ng saltik dahil mga bitter at inggit lang. Di ba? Veron, yes, real talk, Madam Maharlika. Go tell the truth and fight for the country. Sabi ni Veron, susunod ka malungkot palangga. You just assess. Follow your brain, your mind, your heart, and your alindog. Sabi ni Roberto Trillanes, hindi naman to Trillanes, ano? Sila naman talaga ang nananalo sa Malacanang. Sabi ni Ram, may saltik. Sabi ni Vega Warp, yes, agree ako dyan. Don't waste time sa mga dugyots. Of course, darling. Ang time ko para sa pagpapaalindog. Hello. Okay. Abangan nyo ang aking cooking show. Diyan tayo. Diyan ko ibubuhos lahat. Gigisahin ko sila ng bonggang-bongga. Oy, abangan nyo cooking show ko, ha. Maharlika Food Network, paki-follow na yan. So kasi alam mo bakit? Habang nagluluto tayo, ilalagay na po natin ang sibuyas. Imagine natin na ang hinahalo natin si Butod, si Kuting. Ganon yung cooking show natin. May politika pa rin. Dikdikin natin ng pinong-pino, pero bawang yung dinidikit. Tatagtarin natin ng bonggang-bongga, yung mga ganon. Gusto niyo ba ganyang show? Okay, balik na tayo sa balita. Okay. Honey Alcos Drio, I am a long-time follower mo, Maharlika. I like your strong personal palangga. Dapat magpaka-strong tayo. Sa dami ng umapi sa akin na gusto akong malubog sa kumunoy, palangga, bumangon ako na parang isang beauty queen, isang warrior na babangon ako, dudurugin kayong lahat. Okay, may patarastas tayo, sabi ni May. Yes, May, I love you, May. Sirang tawa na tayo. Magtawa na lang tayo dito. Magdidikdikan na tayo ng bang. Didikdikin po natin ang bawang na parang si Lisa Smugs ng pinong-pino. Yeah, yan ang cooking show natin. Abangan. At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.